Magandang araw mga ka-fighter, at ito na nga po, pinagabihan hanggang ganapan. Nang makapagpahinga na ako, ito, mainip naman ako. Kaya naisip ko na nailabas na sa maleta yung mga damit at iayos na lang dito sa aking aparador. Ayan, at kasi nga hindi ko pa yan naayos mula nung lumipat kami. Kaya ngayon isip ko, ay sino bang mga relate dyan na yung aparador mo, saka gusto mo mapaganda yung todo tiklop ka at kamada. Tapos yung mga kasamahan nyo kung makahugot parang walang pakialam, sabog-sabog pagbalik mo. Naku, alam ko mga friend, meron sa inyong relate dyan. Ay, pasensya na kayo sa aking background ha, kasi medyo malapit tayo sa kalsada, kaya nadinig mo yung ambulansya. Kaya ayan, kaya masyadong maingay. Kailangan ko pa talaga silang patahimikin para lang makapag voice over ako. At ito na nga, todo effort ako ngayon sa pagliligpit. Katunayan yan, nasa labas lang yung mga kasama ko. Sabi ko huwag silang maingay para hindi pumasok sa voice over ko yung mga boses nila. Kaso yung mga dumadaan namang sasakyan, hindi nila mapigilang din marinig sa voice over. Todo sa lampak ako ng mga oras na yan. Pero sa totoo lang, pagkatapos niyan, ako, ang sakit na ng balakang ko niyan. Magpapahilit na naman ako kung magpapamasahe ko din pagkatapos. Ay, kwento ko nga pala. Nung minsan pa lang meron akong nakasabay. Sabi niya sa akin, bakit daw ako gumagamit ng PWD ID? Hindi naman daw halata sa akin na PWD na ako. Kaya sabi ko sa kanya, ay naku ate, hindi lahat ng PWD nakikita sa labas. Mayroon po kaming sakit na sa loob ng katawan, mas malala pa po sa nakikita sa labas. Sabi ko sa kanya, malusog at lang kami tingnan sa labas, pero sa totoo, nako, malala po ang aming mga sakit. Yan po yung kaibahan ng cancer patient sa mga PWD, na inborn yung mga sakit. Kung tutuusin, mga malulusog pa nga po sila kasi mga inborn lang sa kanila, hindi po yun sakit. Okay. At ayan na nga po, factor tayo sa aking video. Ayan, diba ang ganda? Ganyan, maganda. Pero kapag nadaanan ng mga bagyo yan, ay naku po, Diyos ko, wala silang pakialam kung gaano pa kaayos yung ginawa mo. At ayan na nga, aking binibidyohan. Sabi ko yung natitirang space para naman doon sa dalawa. Ayan. Aking namang binibidyohan dyan ang mga usay ang kwarto, ang aming daan. Naisip ko na linisan at magwalis uli pagpaganyang daan namin at iayos yung mga para ako'y maganda naman tingin at presentable na. Diba? Dapat yung nandun sa labas ko na yung doon sa labas. Sabi ko, iayusin nila yung mga gamit nila, kamada na doon sa bakanting espasyo ng aparador. Ayan, pinaayos ko sa kanila. Sabi ko yung magwalis, magligpit, maglagay ng basahan dito sa tapakat paglabas ng pintuan para hindi ka ako maipasok yung buhangin o yung alikabok sa loob. Para pag sampa mo ng higaan, hindi ka ako magaspang. Ligpit-ligpit lang ka ako kayo So, wala namang ginagawa para ako lumawag at maging maayos naman sa paningin yung ating bahay. Tapos sa kanila. At ayan nga po, makikita nyo may duyan ako dyan. Kasi kapag masakit ang aking bewang dyan, ako nagpapaduyan-duyan. Parang dyan ako naglilibang-libang. At ayan na po, diba? Ang ganda sa mata kapag maayos na. Nakakamada na ang mga gamit, diba? Maliwanag, ayos, diba? Sarap sa paningin. At ito na nga. Tapos ko dyan magligpis sa kwarto. Ito sinulot ko ang aking bunso. Nagluluto na ng aming hapunan. Our ulam for today. Siya ang aming cook. At ayan po, hotdog ang aming hapunan ng mga oras na yan. Sabi ko sa kanya, huwag masyadong totostahin at ayoko ng tostado. Hindi sa kanya ganun.
Ika ko eh, pangit ang lasa Asa si kapag Jilaylay? hindi na. Ay nako, shout out nga po pala. Tender juicy hotdog Ang dumi po yan. ng mesa Tutok po natin. yan. Baka naman. Ay, ayan. Ligpit-ligpit ka kundi pang ano, ayusin at ipasok itong mga ano, gamit sa loob. Ay, ayan. Tara, kain po tayo. At pagkatapos magkumain at magligpit ng nagainan, ayan, tulugan na po. O siya, hanggang dito na lang. Bukas na lang ulit. Ingat po kayong lahat. Good night mga ka-fighter.